Isang mainit na balitang lumabas sa nakaraan sa mga araw nung kumalat ang impormasyon na umano'y inatake sa puso si Justice Secretary Remulla. Ayon sa mga ulat, mayroong naging seryosong kondisyon sa kalusugan ni Remulla na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang pamilya at sa mga kasamahan sa gobyerno. Sa kabila ng mga lingaw-ngaw, hindi pa tiyak ang mga detalye ukol sa kanyang kalagayan, subalit sinuguro ng mga tagapagsalita na patuloy ang kanyang pangangalaga at pamamansid. Samantala, lumutang din ang balita na si Director General Bantag ay nagtatakdang lumabas sa publiko matapos ang mga aligasyong siya ay nasangkot sa mga iba't ibang kontrobersiya. Ang kanyang paglabas ay inaasahang magbibigay linaw sa mga usaping bumabalot sa kanyang pangalan, lalo na sa mga naunang pahayag na nag-uugnay sa kanya sa mga iligal na aktibidad. Maraming mga taong nag-aabang sa kanyang mga pahayag kung saan inaasahang ito ay magdudulot ng mas maraming tanong at posibleng mga sagot. Sa kabilang banda, hindi na rin matitinak si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang mga panawagan laban kay Pangulong Coting Jr. Ayon sa mga ulat, patuloy ang kanyang pangangalampag sa mga isyong kinakarap ng administrasyon na nagdudulot ng pagkabahala sa mga miyembro ng gobyerno. Maraming obserbasyon ang mga nasasabi na maaaring ito ay isang taktika upang mas palakasin ang kanyang posisyon sa susunod na halalan, at ang patuloy na pag-atake kay Coting Jr. ay isa lamang bahagi ng mas malaking strategiya sa politika. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bawat Pilipino, wala kaming alam sa pakialam sa taxpayers, sa pera ninyo, basta sisaldohan namin si Boying Remulla, maliban pa sa ibang mga kickback niya. O, di ba? O, baka bago nyo mahanap si General Bantag, patay ka na, boy. Di ba? Galingan mo. Di ba? Imit mo na si Satanas dun sa tirahan mo. Now, ano pa mga chika boom dito? Ano pa mga yun. Tapos, ang sabi ng PNP, di ba? Inaaral nila, kakasuhan si PRRD, dahil obstruction of justice, dahil sinabi ni PRRD na alam niya kung nasan si Pastor Kimboloy. Tapos, pero sabi niya, hindi ko sasabihin, secret, parang ganon. Ito mga yawa na ito, hindi na kayo nasanay kay kay Tatay, kay Digong. Hindi na kayo nasanay na ginajamming kayo, ini-etchos lang kayo. Abogado yon, matulis, matalas, kahit na senior na. O tapos kayo ngayon, tignan mo, pati si Inday, di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, ginaming kayo, nang nag-declare si Inday na, tatakbo ang tatay ko. Actually, tawang-tawa ako doon. Tatakbo yung tatay ko, senador, si Basti, senador, si Pulong, senador. Naalarma yung mga hayop. Di ba? Para sila mga gago. Alam niyo, para kayo mga bata nung kalaro ko na pagpikon, sinasapak ko talaga. Nung bata ako, pag epa naman, ito talagang, tumatama talaga yung kamao ko nung bata ako. Marami din ako nasapak eh. Sorry naman. Mga loko-loko kasi kayo yung bata eh. Mas loko-loko ako. Ano yung etsos na kayo ni Digong? Hindi ko sasabihin, secret. Tapos yung mga yawa natataranta. Ito naman si Inday, dinagdagan pa. O tatakbo yung mga kapatid ko, 3. 3 kami magsisenador. Naalarma yung mga, di ba? Madali lang kayo talagang madali lang talaga kayong okrayin. Okay, now, mga kababayan. What else? I think may statement din si Attorney Valera dito, yung ating Maisog New York. Okay. Bago ko makalimutan. Ano ba sinabi ni kasi magagaling na abogado natin. Okay? I think, okay. Anong sabi ito. Yung patungkol, balikan natin, yung patungkol sa sinasabi ni Abalos na may private donor sila na 10 million plus dun sa iba pa. Siguro more or less 15 million na reward money. Anong sabi ni Attorney Nedo Valera ng New York? International lawyer. Shout out kay Attorney Valera. Hello po. Hope to see you soon. Okay, soon na pala yun. Sabi niya, these funds admitted to be private donation from friends. This is international lawyer. Hindi ito bangag katulad ng mga nakapaligid na abogado kay Coting. International lawyer to, New York-based.
Hindi naman siguro papasa ng bar exam to. Ito talagang ang tunay na very New York. Oh, ano sabi ni Very New York? Attorney Valera. Tunay na very New York. Okay, these funds admitted to be private donations from friends of Secretary Abalos raise significant legal and ethical issues that undermine the rule of law and the principles of due process in the Philippines, using private donations as a reward to capture an accused person can bypass established legal process, violating the principle of due process guaranteed by the Constitution, Article 3, Section 1. The government must ensure that any action taken against an accused individual adheres to the law and respects their constitutional rights. Offering a monetary reward funded by private individuals undermine this fundamental legal safeguard. Ilang lawyer na nagsabi? O, basahin nyo, hanapin nyo dyan. So, anong ibig sabihin nito? Ang mga nakapaligid kay Bangag, ay Bangag din katulad niya na hindi sila nagbabasa ng batas. So nasunog dyan si Abalos. Kasi akala nila, kasi I'm telling you, ang mga taong may saltik katulad ng mga ito. May saltik lagi yung mga tira di ba? Matino ba yan? Hindi muna nagko-consult. Ngayon, kung meron ka kung nag-aalangan ka, kasi may mga moment, minsan kahit sa vlog natin, nag-aalangan tayo sa figures, hindi natin alam. You just deliver general statement. Let's say, kunyari, ang figures is 1 billion, hindi mo maalala. O, diba? Mag-ano ka na lang ng, let's say, almost a billion, multimillion, ilang billion, mga ganon. Pero kayo, diretso ka agad. Kasi Bangag kayo Abalos. May nagbigay kasi na private, ganon. Tuhog na naman kayo sa katanghan nyo. See that? Yan po yung nangyayari kapag ang mga namumuno sa gobyerno ay ayaw magpa-drug test katulad ni Bangag na nakikita nyo ngumingiwi na at mismo mayroong isang PIDEA agent Morales na nag-testify na noong March of 2022, March 10, 11, mayroong confidential informant na pumunta sa PIDEA na isinusumbong na nakita niya na ang apelyido ay Daza, di ba? Sabi ko sa inyo yan, Daza, hindi ko lang alam kung bakla, babae, tomboy, basta Daza, na kaibigan ni Marcos Jr., ayon sa aking puting ahas, hindi ko alam kung ano pangalan. Basta certain Daza, ang daming Daza sa Pilipinas. Hulaan nyo na lang kung sino yon. Ang confidential informant na nagsabi na si Marcos ay bangag during that time. Senador siya, hindi ba paglabag sa batas yun, bangag? Na habang ikaw ay pasweldo ng bayan kasama ang mga nakaw mo, sumisingot ka ng pulburon, sabi ng certain Daza na informant doon sa PIDEA. Sino lumabag sa batas? Si pastor na hindi pa convicted o kayo? Okay? Na pinigilan ang pagre-raid ni Paquito Ochoa, former executive secretary, dahil kapartner ni Lisa sa kanyang law firm at ngayon, nandyan sa likod ninyo, and now, si Bimbi at Joshua, nandyan dyan, nagpa-picture-picture, nagbigay ng regalo, papunta na ako doon, regalo kay Lisa Tanas, kasi daw, ang sabi ni Kuting itong few hours ago, na, okay naman sila kasi kamag-anak daw ni Lisa, malayong kamag-anak, sila Chris Aquino, dahil ang uncle ni Chris, o yung kapatid ni Cory Aquino, ay naging asawa ng auntie ni Lisa Tanas. Parang ganon. Pinagluloko nyo talaga ang taong bayan. So ano yung away-away ninyo mga hayop kayo? Drama lang para lokohin nyo yung Pilipino? At bakit daw, ang sabi ni Kuting, mind this mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., kaya daw pumunta yung dalawang bata doon, hindi na pala sila bata, di ba? Adult na sila. Okay, ang dalawang adult, okay? Ang dalawang supling ni Cristeta, kasi daw nagbigay ng regalo, parang Hermes pa yata, baka bribe 'yon. Hindi natin alam. Ito pa. See that? I think hanapin niyo na lang. Hindi ko na ready. Bigla ko lang naalala. Ni-scan ko yung mga balita. Okay, Marcos Jr. Pinakita ni Lisa Tanas na niregaluhan siya ng dalawang bata ng Hermes, kung ano pa yun, baka ginto o diamond o whatever, kung ano nakalagay doon, right? At ang sinabi mo bangag, dahil isa kang bangag, hindi ka nag-iisip, niregaluhan si asawa mong kidnapper kasi, sinulat ko yon dito, kasi para hindi ka makalimutan, dahil minsan nangangabilis ko, mabilis pa sa utak ko.
Di ba mga palangga? I love you mga palangga. You're there for me and for the Filipino people. Oh, ang sabi ni Bangag, okay lang daw yun. Sabi niya, we have always been okay. Sabi niya, we just don't agree politically. O di, mga hayop, pinagluloko tayo. And now, ang sabi ni Bangag doon, nagbigay daw ng regalo yung mga bata at nakipagkita kay Lisa kasi mayroong nire-request na assistance si Chris Aquino kay Lisa. Yan! Kung matino kayo, ibig sabihin nagregalo si Chris. Wow, ginugurgur tayo mga kababayan. Ginugurgur tayo. So, eto tignan nyo, may abogado ba dito? Sagutin nyo yan mga palangga. Okay? Sagutin nyo yan. Mag-comment kayo. Nagpakita yung dalawang bata. Siyempre sabi ko kagabi sa inyo, inutusan yan, may basbas ni Chris. True enough. Nagbigay ng regalo kasi may nire-request daw si Chris kay Lisa Tanas. Malayo niyang kamag-anak. Ano yung nire-request? Bakit kailangan dumaan sa First Lady? May aayusin na naman ba? Ang tanong, may kikidnapin na naman ba? Katulad ng ginawa ni Lisa doon sa Turkey na lumapit sa kanya yung kanyang partner na si Francis L. T. Chua, Francis Lloyd. Okay? Chua na nagkaroon ng domestic problem, nakialam si Lisa kaya na-kidnap yung mga bata. So ang question ko is, ano ang ilalapit ni Chris Aquino? Alam naman ninyo na si Chris mismo ay namutawi sa ngangabels niya in the past. Okay? Na itinakot niya yung kanyang business partner na si Nico Falsis na pag umuwi ka ng Pilipinas, Nico, papapatay ka ng pamilya ko. Oh my God, Nico! Diba? Ganon-ganon pa oh my God, madam pala si Nico, diba? Yung nagsasalta si Chris Aquino ng pag umuwi ka ng Pilipinas, Nico, papapatay ka ng pamilya ko. Oh, ano sabi ni Falsis? Oh my God, diba? Gumaganon-ganon siya. Ang question ko, binabalik ko kayo dun sa mga kabutahan nila in the past. Ano ang ni-request ni Chris Aquino kay Lisa? Bakit kailangan dumaan sa First Lady? Ito ba ay bawasan ang kanyang taxes? Or ay absuelto siya sa kanyang mga taxes? Kasi nga, di ba, remember, ang ating kaibigan, hindi naman really kaibigan, di ba? Ang ating palanggang Gretchen Barreto. Di ba? Yan ang mga nag-issue noon na si Chris Aquino ay fixer, according to Gretchen, in the past, na nag-aayos siya ng taxes. Baka naman, baka ang inihingi ni Chris Aquino kay Lisa, baka the same thing na baka ayusin ng taxes. I don't know. Based lang tayo doon sa statement ni Marcos Jr., this is current mga palangga, a few hours ago, na nagregalo ang Chris Aquino kay Lisa kasi mayroong nire-request at mayroong inaayos. Ito sabi ni Palangga. Natatawa ako dito. Possible. Nagkakarma todo to, sabi ni Arcilia. Thank you, Arcilia. Hindi yan Ito ang gusto kong basahin. Ang sabi ni Palangga, Loto ni Yoran anime version. Lotto winner of Chris. Ha. Di ba? Travel arrangement daw ni Chris or mga malaking bata. Sabi ni sa travel arrangement. See? Bakit dumaan sa kanya? Diyan mo makikita, ano to palakasan? Dahil si Chris Aquino siya, ang travel arrangement. Alam ko naman na fixer si Lisa, nag-a-fix ng mga visa. Yung hayop na yan. Alam natin yan, na behind the scene nag-fix sila. Pero binanggit ba yan? Ha? Palangga, sagot ka, Estel. Binanggit ba nila yan na travel arrangement? Binanggit? Kung binanggit yan, mga kababayan, is that fair? Na dahil Chris Aquino siya, anak siya ng dating presidente, ay pwede niyang i-bypass ang proseso ng binanggit? Sabi ni Estel, totoo daw. Mga kababayan, kayo ang humusga. Kayo ang humusga. Tama po ba? Dilaw, pula, puti, the supporter, forget about the dilaw, puti. We are for the Filipino people. We are for the better Philippines. Question ko, mga dilawan na lang uli. Okay. Dahil lang, para nakasingot
Singot ng pulburon si Kuting Ngayon, here. Tama ba yon? Na dahil artista ka, kakilala ka ni ganito, ikaw ay mababypass sa proseso ng travel document, travel whatever. Yung mga kaluluoy ko nga mga palangga dira sa Saudi, sa Hong Kong, sa Singapore, mga OFW ko na nahirapan sa kanilang may mga problema, naiwanan ng eroplano, mga kaluluoy nakikita ninyo. Kailangan nila ng mga travel papers, tapos pinababayaan ng mga yawa diyan sa MECO, sa embahada natin. Tapos Chris Aquino, magreregalo lang. Kung tama yun mga kababayan, magreregalo, boom! Tapos na ang travel arrangement. Di kabangagan, pinakita nyo pa sa taong bayan. Ang kagabangagan nyo, pwede kang magregalo. Hindi nyo na sana pinost dahil talagang alam naman namin na kayo ay nagbabribe, nagbabayaran, bangag Lisa. See? Ako ba dito ay nagsisinungaling? Ano ba to? Nagising lang ako, gaganon ako. May mga balita. Okay? Nag-request si Chris Aquino kay Lisa Fer na sunduin siya sa private plane ni Lisa Fer. Sinabi ba yan ba lang? Hindi siguro. But possible yan. Okay? Possible yan, mga kababayan. O yung mga trolls, yan mo sila. Mamamatay din yan. Pag kinagat yan, mga bulating pinakakalwalan ko dyan. Tapos na ang buhay ng mga yan. Now what? Budol nga. Bunol talaga. Si Banwee Wu. Thank you palangga. What else ang binabato-bato nila dito? Okay? You talk about nabanggit ko na yata, yung pag-contempt kay Doc Badoy at kay Eric. Ano pa dito? 10 million, Okay, now, here, dito tayo sa bonggang-bonggang topic. Mga kababayan, kung daano, kayo mga makakaliwa, okay, kayo mga dilawan, mga pinklawan, pero you know what, dapat, sabi ko, wala ng color-color. Dapat tayo ay magkakampi na. Dahil tama kayong lahat na ang mga Marcos ay kawatan, demonyo lahat. Then now, tahimik kayo. Sumama kayo sa prayer natin. Malapit na. Mag-prayer mag-prayer vigil tayo. Okay? Ngayon. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano sabi dito? Sabi ng Secretary General ng Lower House, okay, ng House of Representatives. Sino po ba nasusunod dyan? Hindi ba si Tambaloslos, bribery, Okada, etc. Ano pa ba tawag sa kanya? Penguin, kung ano pa man. Siya po ang nasusunod dyan. Ang sabi, bawal o aarestuhin ang magsusuot ng mga protest clothing. Meaning, di ba, yung may mga nakalagay na, di ba dati nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga makakaliwa nagsusuot ng stop killing, kung ano-ano pa mga eklabos na nakasulat daw. Di ba hinayaan na sila ni Duterte? I-express ang kanilang freedom of speech, freedom of expression. Hinuli ba sila ni Tatay Digong nyo? Hinuli ba sila ng Duterte administration? Yan si Wanna Change. Nasaan na yung biik na yan? Ay, hindi pala biik. Jumbo pala yon. Okay? Nasaan na nasaan na yung mga yon? Bakit hindi sila hinuli o dinampot ni Duterte o ng panahon ni Duterte? Pero ngayon, takot na takot si Bangag. At ito si Tambaloslos na magsuot ng mga protest kasi baka nakalagay, baka may mag-umattend na Bangag-Bangag Junior. Diba? Kasi kung ako, attend ako, ay sayang hindi ko suot yung Bangag-Bangag kong t-shirt ngayon. Magubad kaya ako, charing. Okay? Alright, so nakikita ko na to. Siguro, nakakuha sila ng idea. Kasi di ba may mga t-shirt akong andyan po sa, available lang yata yan, Europe at saka US. Andyan sa ating store, sa merch natin, sa YouTube natin. Nakalagay doon sa t-shirt ko, Bangag, Junior, Kuting, Polboronic Government, mga ganon. Then, Jotang Ginimes, mga ganyan. So, siguro nakakuha sila ng idea na baka may magsuot ng ganon. So, ang gusto nila ngayon, huhulihin daw nila or ikukulong. Now, mga dilawan, hindi ba kayo mag-aalsa? Kumusta kayo? Only sa panahon ni Bangag. Sa kabila ng social media, sa kabila ng mga tao, right on your three fingertips, makikita nyo na mga balita o mga pangyayari. Now what? Huhulihin or ikukulong yung may mga clothing, yung mga protest statement. See?
Nung panahon ni Duterte, lahat minura nyo si Duterte. Lahat tinanggap ng ating presidente, lahat ng mga salita ninyo. Pinagbawalan ba kayo? Hindi siya naapektuhan. Sa kabila ay tinutukan niya kung ano yung tama para sa kanya. Although, hindi ko sinasabing perfect ang kanyang pamumuno dahil meron din tayong mga binoljak ng panahon niya. But I'm saying, per se, the president, hindi siya nanggipit. Buhay pa si Maria Ressa. Buhay pa ang mga pinuno ng mga rebelding komunista nandyan sa Congress. Buhay pa ang mga mainstream media. Pinagbayad lang sila ng mga tamang tax dues nila. Diba? Katulad ng Mylong, Dunkin Donut, katulad ni Lucio Tan, natutuliin ni Pangulong Duterte ang kanyang pototoy, diba? Mga ganon, magbayad ng tax. Yun ang ginawa ni Duterte. Eto si Marcos Jr. Anong ginawa? Ito lang simpleng clothing statement, uhulihin, ipakukulong. Anong tawag dyan? Natatakot sila, mga palangga, na makita ng buong mundo na meron talagang nagbibigay ng expression of, ng kanilang expression, ng kanilang pananalita through shirt, through clothing, sa pagiging sukang-suka nila sa gobyerno ito. Bakit nila pinagbabawalan? Kasi alam nila for a fact na even though yung mga ibang mga kongresista dyan ay sukang-suka sa gobyerno ni Bangag. Yung iba lang, walang magawa, dahil tatanggalan ng budget ang kanilang mga distrito, kaya nagiging sunod-sunuran sila. Ang question ko dito sa mga sunod-sunuran, kay Bangag Jr., hanggang kailan kayo magsunod-sunuran? Pagpatay na ang inyong mga kamag-anak dahil isinalang na kayo sa bang-bang-bang, it's your choice. Now what? Okay, ano pa ang ginagawa ni Kuting? Pinagbabawalan yan, okay? Pinagbabawalan niya yung ganyan para, ayan, okay? Para nga hindi na kayo, para hindi makita ng buong mundo ang inyong mga pananalita. Okay, ito na nga, nabanggit ko na to na kailangan ng assistance ni Chris Aquino for something. Okay, this is done. Okay, ano pa ang mga pinagsasabi niya? Okay, punta na tayo kay Remulla. May gusto pa kayong idagdag, basahin nyo dyan at isulat nyo at babasahin ko. Breaking news to. Actually, sinulat ko, hindi to breaking news, nabanggit ko na to sa inyo dati. Bonjing, Marcos, matitigi na. Okay, Bonjing. Yung matitigi niya, just self-explanatory na yan, ano? Nagkulay alkitran na siya. Ang question ko ngayon, mga kababayan, hindi pala question. According to my puting ahas, actually sabi sa akin, Miss Maharlika, nakita namin si Bonjing dito sa ano. Teka, babasahin ko lang Ito. Basahin ko eksaktong message para hindi ako magkamali. Okay? Okay, tignan natin. Dan. Okay, go. Ito. Miss Maharlika, sabi niya, nakita namin si Boying kagabi. Kagabi daw yun yung picture na yun. Kagabi sa Malacanang, mukhang malapit na. Maitim yung kanyang kutis. Sabi niya, please. Actually, may sinend siya sa aking picture. Pero hindi ko lang maipakita yung actual picture kasi baka magurgur nila. Sabi niya, for your eyes only. Sabi nga na sa akin, 4 years only, grabe na yung itsura niya. Parang konting-konti na lang. Ito, parang konti-konti na lang, burol na. Ayun ang sabi sa akin. Kasi nakaputi, tapos kulang na ng bulak sa ilong. Okay? So, sabi niya, actually, kawawa siyang tignan. Pero kasi sunod-sunuran siya. Okay? Sunod-sunuran siya sa mag-asawa. Yun ang term dito. Ang term yun, ang message dito. At sabi niya dito, at ang balita dito ay ipapalit si De Lima. Pero ayaw pang bumitaw ni Boying as SOJ. Kaya lang, nang tinanong ni BBM, ni Bangag, si Boying, yun nga, ayaw pa niyang bumitaw. Okay? Pero yun yung usap-usapan. Di ba sinabi ko naman din sa inyo? So siguro, kailangan mamatay muna si Remulla, tapos si De Lima ang papalit. Di ba sinabi ko na to sa inyo? Ito din yung usap-usapan. Ayaw nga daw bumitaw ayon sa ating source. Okay, galing to ng Malacanang. Sabi ko sa inyo, yung mga ahas ko, mga puting ahas ko, buhay pa yung mga yun eh. Hindi pa nagugurgur lahat ng mga ahas ko. Ayan po ang galing. So yung dating SOJ na nag-concert sa Bilibid, na mismo sa Senate hearing na inamin ng kanyang mga driver at inamin din mismo ni De Lima na siya ay lumantak ng
ng Saba, nakadiri, di ba? Ay ipapalit. So ano, babalik na naman ang mga kubol-kubol sa bilibid. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang ina-appoint na ni Lisa at ni Bangag, yung magagaling lumantak ng Saba, magagaling magnakaw, magaling bumikangkang, magaling tumorjak, magaling mag-smuggle, magaling suminghot ng pulburon. And now what? Ano gagawin niyo mga kababayan? Ayon sa ating source, hindi ko lang maipakita ang picture kasi baka magurgur. Dahil alam, Pigilan mo, Marlica, ang ba mo kay kadaldal sa imo. Okay. Si Delima daw, ayon sa Puting Ahas, ang posible. Ayaw pa daw bumitaw ni Remulla kahit isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Kaya mamaya utusan ko yung bula. Well, wag ko na muna utusan. Kasi wala eh. Talo tayo eh. Imagine mo, pag inutusan ko yung bulate, si Delima, edi pareho lang. 'Di ba? Equal footing sila. Eh kung utusan ko kaya yung bulate, papunta kay Bangag. Eh, tapos na problema natin. O, samahan niyo ako. Utusan natin mga bulate. Right? Mga hayop. Okay. Now, yan ang Chika Boom Boom. At, ano to? Ito sabi. Sabi ni Jimmy, Miss Marlica, pinapahayag na yan kay Pastor Paulo Cabulad na may mataas na opisyal sa gobyerno matigok. Madami yan palangga. Sana matigok atay na mga yan. Hi, Romelo. Thank you, palangga. What else? Sabi ni Rene Boy, pasilip lang madam kahit ulo ni... Hindi, si Boying. Mukha siya talagang alkitran. Yung sinad sa akin ng picture, talagang mas malala dun sa nakita ninyo. Wag na, meron tayong palabra de honor dun sa nagbigay sa atin. Baka magorgor yun. Kasalanan ko pa. Diba? Basta meron eh. Anggulong-anggulo talaga eh. Grabe. Oh. Grabe ang nangyayari. Oh, ito sabi ni Palangga. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas pag siya ang ilalagay na SOJ. Eh grabe na nga ngayon. Kaya nga sabi ko, talo tayo. Pag tumirma ang bulati kay Remulla, si Delimang ipapalit, talo talaga tayo. Kaya nga wag na natin utusan. Wag na natin utusan na pumirma kay Remulla ang bulati. Doon natin papuntahin sa Malacanang, kay Bangag. Right? Oh, mamili kayo. Ay, ambot. Tragis. Ay, sabi ni Esther. Ito, maganda to sinabi ni Esther. Oh. Okay, good morning, Marlica. Boying could be gurgur slow by slow. That's why he looks like that. Ayun ang maganda. Dahan-dahan, no? Oh, dahan-dahan. Kasi kapalit yan eh ng mga... Alam niyo, ito lang mga kababa, mga palangga. Lagi ko itong sinasabi. Ito mga yawa na ito sa... Okay, sige. Nagnakaw na kayo. Okay? Nagbili na kayo ng mga bahay. Wala na magawa ang Pilipino dahil mga ungas kayong lahat. Sa first year ni Marcos Jr. Hindi pa ba enough? Okay? Hindi ko sinabing magnakaw kayo. Pero hindi pa ba enough ang ninakaw nyo sa first year na sana man lang yung the rest of the 5 years kung makakaabot ka pa kuting. Okay? Na ibigay nyo ang serbisyo sa taong bayan. Nagkuha na kayo ng bilyon-bilyon. How many billion, trillion sa budget for 2022? 2022, we'll talk 2022, starting ng June. O nagnakaw na, nakapagpatayo na si Lisa Tanas ng ng resort. By the way, meron pa. Ito, speaking of mga resort, mga bahay, ayon pa rin sa ating Puting Ahas. Ito. Ang sabi dito, grabe. Okay, grabe Miss Marlica. Yung mga bahay, okay? Yung mga bahay dito, taga Forbes Park ito, siguro. Yung mga bahay dito sa Forbes Park, okay? Sabi ganon, almost mahigit 10 na yata, sabi dito, ang mga ari-arian ni Tambaloslos. Dasma, Forbes Park and Dasma. Simula, di ba sinabi ko naman to sa inyo, pag-upo nila, ninanakaw nila ang pera ng bayan, 12, 13, sabihin mo ng 5 bahay. Okay, 5 bahay. Wag na sa 10 eh. Sinong titira dyan? Ilan ba katawan mo, Tambaloslos? Isa lang ang katawan mo. Di ba? Warak-warak pa. At ampa.
Ganun. Huwag kayo makialam. Huwag kayo makialam. Ano ba sabi niya? Huwag kayo makialam sa Chacha. Yung boses niya parang maligno. Di ba naalala niyo yun? Sinabi ni Tambaluslos? Wala kayong pakialam. Sabi niya, may hawak siyang mikropono. Wala kayong pakialam sa Chacha. Huwag yung pakialaman. Naalala mo yung ulol na yan? Ba't balik tayo sa mga bahay? Mga kapalangga. Wala pong kabusugan itong mga ito na nagnanakaw ng pera ng bayan habang kayo ay nagugutom. Dahan-dahan ang pagturo kasi kayo tinuturo. Kayong mga pulis, kayong mga AFP, okay? Yung mga nasa ground. At ang inang Marcos Jr., ikaw, Lisa, yan, kayo dalawa, yan, kayong pamilya ninyo. Ikaw, Tambaluslos. Habang kayo ay nagpapatayo ng bahay, ang mga sundalo, ang mga polis na mga maliliit o nasa ground, hirap na hirap sa kanilang buhay, ni walang maayos na benepisyo dahil ninanakaw nyo pa. Kayong mga polis na mga mababait, na para sa Pilipino, kayong mga sundalong mababait, minus dito sa mga matataas na nakikipagsabwatan kay Lisa, habang po kayo ay nakikipagbakbakan, tinataya ninyo ang buhay ninyo sa kakarampot ninyong sweldo at pagmamahal nyo sa bayan, ang mga anak ng impyerno, ayun, ang bahay sa Forbes Park at sa mga ibang bansa pa ay atak-atak. Ibig sabihin, ang dami. Then again, it's your choice, mga palanggang brusko. Nasa inyong mga kamay kung magpapatuloy kayo na kunyari kayo ay mahal ni Kuting pero hindi niya kayo binibigyan ng benepisyo ng maayos, sa halip ay isusugod kayo sa bang. Kaya nga sabi ko sa inyo, that is your excursion. Antayin ninyo. Kung ayaw nyo mag-speak up kasama ng bayan, edi antayin nyo ang excursion ninyo, mga palangga. At pag kayo ang nag-excursion, no turning back. Goodbye, my love, sa inyong pamilya, kay bunso, kay panganay, kay sweetheart. I'm telling, hindi tayo nagbibiro dito. Goodbye sa inyong mahal sa buhay dahil kayo ay isasalang sa bang, habang si Bangag at si Lisa at ang kanyang mga kasabwat ay bit-bit ang pera ng bayan papunta sa kanilang mga offshore accounts gamit ang pera ng bayan through through sa kanilang mga travel. Ulitin natin, hindi po chine-check dahil sa kanilang immunity, diplomatic immunity, ang kanilang mga bagahe kahit ilagay nila ang mga dolyar-dolyar na pera o mga taxpayer. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!